So ito actually nakwento ko na sa dati kong vlog. Internship sa isang ospital sa Cavite. Kapag sa intern, nilalagay kayo sa iba't ibang floors sa ospital. Pwede ka sa ICU, pwede ka sa OR, operating room, recovery room, RR, o kaya naman sa ward. So ako naka-duty ako nun sa ICU. And sa ICU, isa sa mga na-endorse sa amin bilang mga younger batches ng mga clerks or interns na papasok sa ICU. Isa sa mga stories na kumakalat doon is yung tinatawag nilang batang may bola. Tapos yung batang may bola na yun, kulay red daw yung bola niya. So yun daw yung paranormal story dun sa ICU na yun, sa hospital na yun. And sabi nila, nagpapakita daw yung batang may bola na yun sa mga pasyenteng mag-expire na. Kapag mag-expire na, sila yung medyo critical na, sila yung mga pasyente na hindi na talaga fully magre-recover and malapit nang mamatay. So sa ICU ako noon, madedect ka ng iba't ibang pasyente. Pwedeng 3 patients, 4 patients. Yung mga pasyenteng yun, nakadeck sa'yo, ibig sabihin, ikaw magmamonitor nun, ikaw magbabantay sa mga pasyenteng yun. So, almost everything nang nangyayari sa kanila, dapat alam mo. Alam mo talaga yun, wala kang magagawa kasi talagang binabantayan mo sila. So, kumbaga kabisado mo sila. Kamusta yung vital signs, kamusta yung history niyan, kamusta yung mga sakit, mga gamot. And minsan nakakapagkwentuhan din tayo sa mga pasyente na nakakapag-share sila ng storya ng buhay nila. Ngayon, meron ako isang pasyente doon na sobrang critical na talaga. Kumbaga, gulay na, nakaiga na, and nakasign na ng DNR. Kapag sinabing DNR, do not resuscitate. Ibig sabihin, anytime man na magkaroon siya ng code or magkaroon siya ng cardiac arrest, pumirma yung family na, sige po, wag nyo na pong i-resuscitate itong si patient na to kasi yun po yung gusto niya or yun po yung napagkasundo namin as a family. Basta sobrang komplikado ng sakit niya, diabetic siya, tapos may mga multiple organ na hindi na masyadong gumagana. So one time, nagra-rounds ako. Siyempre, dadaan ako yung mga patients ko. Around 2 a.m. or 3 a.m. Madaling araw kasi dun sa oras na yun ako gising eh. Hindi yun nagsasalita. Simula nung nag-start ako ng duty sa ICU, hindi siya nagsasalita. Pero nung time na yun, nagsalita siya. May tanda-tanda ko yung ano eh. Very vivid ang memory. So, malaki yung kwarto niya. Maluwag dun sa kwarto niya. Nakabahan ako. So, nakahiga yung pasyente ko. Nasa right side niya yung pinto. So, doon ako nanggaling. Monitor ako sa kanya. Vital signs, BP. Tapos yung patient ko, nakalingon siya dito eh. Gising. Tapos, sinabi niya, sino yung bata? Sabi ko, ma'am, wala pong bata dito sa kwarto. Tayong dalawa lang andito. Tapos sabi niya, hindi, merong bata. Batang may bola na kulay pula. So, yun. Di na rin ako masyado nakipag-usap eh. Hindi ko na masyadong... Basta sinabi ko lang yun. Tapos umalis na rin ako kasi kailangan ko rin i-notes yung vital signs niya. Tapos after nun, di na rin siya nagsalita. And then bumalik na ako sa quarters ko. Wala akong pinagkwentuhan ng story yun kasi nakakatakot. And then lumipas yung ilang araw. Okay pa yung patient na yun. Hindi naman siya nag-code. Hindi siya namatay. Lumipas yung ibang araw. Nalipat na ako ng ibang floor. Tapos na ako sa ICU. Then nireview ko yung status ng patient. Sa time na yun na nagkakaroon siya ng sinasabi niya na batang may bola sa day na yon, nagkaroon ng additional diagnosis sa chart niya. Meron siyang tinatawag na diabetic ketoacidosis. So, kapag sinabing ganun, nagkakaroon na ng complications yung diabetes niya, pumapangit na yung dugo niya. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng poison or toxin yung kanyang dugo kasi pangit na yung status. So, ang consequence nun, pwede magkaroon ng hallucination. So, sabi ko, okay, DKA, kaya siguro nag-hallucinate, kaya siguro may nakikita si ma'am. So, ganun na lang inisip ko. Pero nagtataka talaga ako hanggang ngayon. Bakit sobrang specific na batang may bolang kulay pula? Tapos yun din yung kwento sa amin nung bago kami mag-start sa ICU. Yun yung hindi ko ma-determine ngayon. Okay, nag-hallucinate siya. Part yun ng kanyang disease status. Pero what are the odds na very similar yung description niya sa hallucination niya dun sa na-endorse na paranormal person or paranormal activity na nangyayari sa ICU? Sobrang similar eh.